Shalom! Ako si Rabbi Rich. Ngayon, tinitingnan natin ang puso ng Kirnan Korinto Kabanata 8. Ang mga nananampalataya sa Korinto ay nahaharap sa isang napaka-espesipikong tanong. Ayos lang ba na kumain ng karne na inihandog sa mga idolo? Sa paganong lungsod na iyon, ang pinakamagandang karne ay madalas na matatagpuan sa mga tindahan ng karne sa loob ng templo. Sinimulan ni Pablo ang kanyang sagot sa pagtalakay sa ating panloob na saloobin. Sabi niya, ang kaalaman ay nagpapalalo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Sa wikang Hebreo, nauunawaan natin ito sa pamamagitan ng konsepto ng chesed kawatasete, ang pag-ibig sa tipan. Maaaring mayroon kang daat o kaalaman upang maunawaan na ang isang idolo ay wala, kundi isang piraso ng bato. Alam mo na iisa lamang ang tunay na Diyos, si Adonai, at iisang Panginoon, si Yeshua ang Mesiyas, na sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. Dahil alam mong peke ang idolo, alam mong ang karne ay karne lang. Ngunit narito ang messianic na pananaw. Ang pagkakaroon ng tamang impormasyon ay hindi nagbibigay sa iyo ng karapatang saktan ng isang kapatid. Nagbabala si Pablo na hindi lahat ay may ganitong antas ng kapanahunan. Ang ilang tao ay nararamdaman pa rin na ang pagkain ng gayong karne ay isang anyo ng pagsamba sa idolo. Kung makikita kanilang kumakain nito, ang kanilang konsensya, ang kanilang matspoon ay nasusugatan. Upang magsimula ng mas malalim na pang-araw-araw na paglakad kasama ang Mesiyas, hinihikayat ko kayong bisitahin ang Walk with Yeshua app na nakalink sa description sa ibaba. Kapag inuuna natin ang ating mga karapatan kaysa sa espiritual na kaligtasan ng isang kapatid, hindi tayo lumalakad sa landas ng Mesiyas. Sinabi pa ni Pablo na kapag sinugatan mo ang isang mahinang konsensya, ikaw ay nagkakasala laban kay Yeshua mismo. Ang ating kalayaan ay tunay, ngunit ito ay nililimitahan ng pag-ibig. Ang tunay na teshuva ay kinapapalooban ng pagtalikod sa ating sariling pagmamalaki upang matiyak na hindi tayo magiging sanhi ng pagkatisod ng iba. Kung ang aking kalayaan ay magiging sanhi ng pagkatisod ng isang kapwa mananampalataya, pabalik sa kanilang dating gawi o maramdamang malayo sila sa Diyos, mas pipiliin ko pang hindi na kumain ng karne kailanman. Kinakatawan natin ang hari. Gamitin natin ang ating kalayaan para maglingkod, hindi para bigyang kasiyahan ang ating sariling ego. Pagpalain nawa ni Adonai ang inyong puso ng karunungan at ang inyong mga kamay ng kabutihan. Samahan ninyo ako sa susunod nating pag-aaral habang patuloy tayong lumalakad sa liwanag ng kanyang salita.